Panginoon ay tumitingin, no, sa puso ng mga Israelites. Kung sila ba ay deserving na papasok sa Promised Land. Amen? Kaya nga, habang ang mga bagay na ito ay nangyari sa paglalakbayan ng mga Israelites sa Promised Land, ang Diyos naman ay hindi nagkukulang upang ibigay sa kanila ang kanilang mga pangailangan in the midst of their disobedience, in the midst of their hard-headedness. Titlatan ni Apo Diyos si Parakandyada. Amen? Doon po natin makita na talaga ang Diyos ay tapat sa kanila. Tignan po natin kung bakit itong mga Israelites ay naging pasaway. Ano ba ang kanilang mga ginagawa? Sinasabi po dito, kung babasahin po natin sa Deuteronomy chapter 1 verse 26, sabi po dito, but you were unwilling to go up, you rebelled against the command of the Lord your God. You grumbled in your tents and said, the Lord hates us, so He brought us out of Egypt to deliver us into the hand of the Amorites to destroy us. Ito pong sinasabi ng mga Israelites. Kasi ang sinabi ng Panginoon sa ilang, papasok na kayo sa Promised Land. Ngunit bago sila pumasok, meron kasing pinadala ang ating Diyos at through Moses, nag-instruct siya na pupunta ang 12 na tao upang i-spy, mag-a-advance na tititignan ang Promised Land. So, yung 12 na yon ay galing sa 12 tribes ng Israel. Yung dalawa doon ay si Caleb at saka si Joshua. At yung 10 ay galing din sa ibang tribo. Noong pumunta sila, ang instruction sa kanila ay pupunta doon sa Promised Land. Hindi upang tumira na doon, kundi upang tignan kung ano ang Promised Land na pupuntahan ng mga Israelites. Dahil gusto ng Diyos na ipakita sa kanila na ang Promised Land na pinumesa sa kanila, na pinangako sa kanila ay isang paradise, isang lugar na kung saan nandun po yung sinasabing milk and honey. Amen po? Kaya yung 12 na yun na pumunta, at nung bumalik, at sabi pa doon na kung sila'y pupunta doon, pwede silang magdala, mag-uwi ng mga prutas na galing doon sa mga puno ng Promised Land. Kaya nga nung umuwi sila, nung 12 na yon, iba po ang mga reports nila, mga sinabi kay Moses, hindi report kay Moses. Yung 10 doon na pumunta doon na spy, ang sabi nila, ang lugar ng Kanaan ay nandoon yung mga malalaking tao, yung mga higante. Sila ay matitipuno, sila ay malalakas, hindi natin kaya sila. Sabi niya, ang kanilang mga lugar, ang kanilang mga towns ay napakalaki. They have large cities, sabi nila. So natakot po sila. Ang akala nila, yung mga bagay na yon ay na-report nila ay magiging isang basehan ng desisyon ni Moses na hindi na sila papasok. Ngunit may dalawa pong pumunta doon na espiya na nagsabi ng isang magandang report. Sila ay si Joshua at si Caleb. Ang sabi ni Joshua at si Caleb, ang lugar ng Kanaan ay napakaganda. Ang mga tao doon ay malalaki, matitipuno, malalakas, at magaganda ang pangangatawan. Maraming prutas doon, maraming puno, at maraming hitik na prutas doon. Maraming gatas, at maraming honey, milk and honey. Napakagandang matungtungan
o pamayanan ng ating bayang Israel. Israel. Yan po ang report nila. So there are two reports that are being reported to Joshua, to Moses. One is bad report and the other one is good report. Ngunit ang hindi nila alam, dahil nung time na yon na nag-report yung 10 at sinabing nakakatakot ang pupunta doon, ang naging resulta po nito ay ang mga Israelites ay natakot din sa report ng mga 10 yun. Hindi kami pupunta doon. Ayaw namin pupunta doon dahil nga bakit kami pupunta doon? Ang mga tao doon ay nakakatakot. Kaya sabi dito, kaya nga sinabi dito sa Deuteronomy 1 verse 26, sabi po dito, sa ito na lang po sa English, "But you were unwilling to go up, you rebelled against the command of the Lord your God, you grumbled in your tents and said, the Lord hate us." Nagagalit ang Panginoon sa amin dahil pinapasubo kami na pumunta sa promised land na ang dami pa ng mga taong nakakatakot doon. Kaya nga, sabi dito, the Lord hate us, so He brought us out of Egypt to deliver us into the hand of the Amorites to destroy us. Where can we go? Our brothers have made us lose heart. They say the people are stronger and taller than we are. The cities are large, with walls up to the sky. We even saw the Anakites there. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, sa susunod na verse, through Moses, "Then I said to you, do not be terrified, do not be afraid of them. The Lord your God who is going before you will fight for you, as He did for you in Egypt, before you were your very eyes and in the desert. Then you saw how the Lord your God carried you, as the father carries his son, all the way you went until you reached the place." Sinasabi dito na bagamat ganon ang mga reaction ng mga Israelis tungkol sa report ng 10 mga espiya, sinasabi pa rin ng Panginoon na huwag kayong matakot, no? Dahil nandito ako na sumusuporta, nagprotekta sa inyo. I will carry you from troubles. Ano man ang makapahamak na mangyari o mangyayari sa inyo, hindi ko ipapahintulot na mangyari sa inyo. Dahil nangako ako sa inyo na kayo ay papasok sa promised land. Amen. Amen? So nakikita na po natin ano ba yung mga kahinaan ng mga Israelites na ito. Bakit nang ganun na lamang ang mga Israelites nga pinili na po Diyos iruwar di Egypt tapos kasamapan iti promise na. Amen? Ngunit hindi naniwala ang mga Israelites. At doon nag-decide ang Panginoon, sabi niya, kung ganun din lang naman, mahirap kayong naginsihin, matigas ang iyong mga ulo, at hindi na naiwala sa akin, hindi na kayo papasok sa promised land. Ang desisyon ng ating Diyos. Maging sa iyo, Moses, ay hindi ka rin papasok sa promised land. Bakit? Dahil si Moses din ay nagka-sumuway din sa utos ng ating Panginoon nung ang mga Israelites ay humihingi ng tubig kasi nauuhaw na sila and they grumbled, nagre-reklamo na bakit walang tubig, ang tubig ay kailangan namin. Kaya nga dumulog si Moses sa Diyos at sinabi niya, Panginoon, Diyos, ang mga tao ay nauuhaw na. Ano ba ang aking gagawin? Ang sabi na Panginoon, sige, ang gawin mo, punta ka sa isang bato, o sami mo yung bato na maglabas ng tubig. No? Maglabas ng tubig. So, nagsugli ni Moses, Israelites, nakita na yung bato.
Di ba kita na nagito'y Israelites nga gugulutan na nga ron, awan kita ron, nga inumenda, kuna na dyan, na kayo nga, hard-headed, na kayo nga matitigas ang maulo. Sige, uminom kayo. Ang ginawa niya, imbes na kausapin yung bato, anong ginawa niya? Pinang-ur na di bato. Primor ay tidaro. Pero sumuway pa rin si Moises dahil ang sabi ng Diyos sa kanya, kausapin mo lang yung bato para maglabas ng tubig. Anong ginawa nila? Anong ginawa niya? Pinang-ur na rin niya. Bato. Hindi mo lang tayo tidaro. Yung ganun po, ka-faithful ang Panginoon. Dahil araw din niya na mauhaw at mamatay ang mga Israelites. Amen? Magbigay pa rin siya ng bato, ng tubig. Pero yun po ang naging dahilan na ang kanilang pinuno na si Moses ay hindi nakapasok sa Promised Land. Dahil din po ang sinabi na hindi ka makakapasok sa Promised Land. Basahin po natin po ito. Ang pagkasabi po nito ng ating Panginoon kay Moses na hindi siya makakapasok sa Promised Land. At the time, sabi po sa Deuteronomy chapter 3 verse 21, at the time I commanded Joshua, you have seen with your own eyes all that the Lord your God has done to these two kings. The Lord will do the same to all of the kingdom all over the world. The kingdom over there where you are going. Do not be afraid them to the Lord your do not be afraid of them, and the Lord your God Himself will fight for you. Pero po sinasabi dito sa 26, but because of you, the Lord was angry with me. Ito yung sinasabi, but because of you, papasulan ng Israelites ni Moses. Nang dahil sa inyo, dahil nung nauuhaw kayo, binigyan kayo ng tubig, binigyan ka nga kayo ng tubig ng Panginoon. Pero nung ginawa po ni Moses, tinanggur na rin. Ito, the Lord got angry to Moses. Sabi po dito, but because of you, the Lord was angry with me and would not listen to me. That's enough. The Lord said, do not speak to me anymore about this matter. Huwag mo na akong kausapin sa mga baging ito. Go up to the top of Pisgah and look west, north and south and east. Look at the land with your own eyes, since you are not going to cross the Jordan, but to mission Joshua and encourage and strengthen him, for he will lead these people across and will cause them to inherit the land that you will see. So we stayed in the valley near Peor. Ito po sinasabi nung time na sinabi na ng Panginoon na hindi siya makakapasok sa Promised Land because of doon sa hindi niya pag-obey. So, lahat po ito, mga bagay po ito, tinitignan ng Panginoon sa buhay ng Israelites, hindi kay Moses. Lord, our good God, go into the details, into the life of these Israelites, and into the life of Moses, and even to the life of Joshua and Caleb. Amen? So, tinitignan po natin, nakikita po natin at naintindihan natin na hindi basta-basta rin makapasok sa Promised Land. Although it is a Promised Land, it is a land promised by God for this Israelite